Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at eto nga mga karbi natin, tatapusin si Marcos, paktay kay Trump mga kaubayan. Yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kaubayan at eto na nga, simulan na po natin to, pasok Mali yun. That's violative of the Constitution, Director Matibag. Hindi porke NBA ka, pwede kayo mag-gestapo. Hindi pwedeng ganon. Mali yung mga pinagagawa nyo, kaya ingat kayo sa trabaho ninyo. Umaabuso kayo, sa totoo lang. Kaya wag nyong imbite. May oras din po yan, Captain Dado, no? May oras din po yan. Ngayong yung ginagawa. Nyo, oo, tahimik lang kayo. Pero yung i-announce nyo niya sa buong mundo na nadidinig sa media at sa SOCMED na yung tao, may pamilya, gago, mali kayo. Paano kung hindi guilty? Paano kung hindi totoo? Paano na? Kaya mali yung ginagawa ninyo kay Paras, mali yung ginagawa nyo kay Mike, kay Defensor, mali lahat yun. Ginagamit nyo lang yung poder ninyo, yung otoridad ninyo, para supilin talaga yung mga nag-iingay laban sa inyo. Correct. Kaya wag niyong abusuhin masyado yung inyong mga kapangyarihan. Kasi may hangganan lahat yan. Tama. Ay, may hangganan yan. Putra giso. Tapos yung balita na basta sa akin, hinay-hinay kayo, wag ganon. Pagka meron kayong suspecha na may abirya yung tao, may kaso, tahimik lang kayo, hindi yung i-announce nyo sa media o kaya sa SOCMED. Anong klase kayo? Irresponsable ka, Matibag. Hindi porke NBI ka, director, ganun ka. Maabuso ka Tarantado, mali yan. Anong gagawin? Dadali nila sa ICC? Hindi na madala sa ICC yan. Ayaw ng Amerikano sa ICC. Gusto niyo? Kayo ng Amerikano. Gusto nga ng Amerikano, magpadala doon ng Delta team. Kunin si Digong. Ayaw na ng Amerikano sa ICC. Kaya gusto nilang sampulan and make a story out of Digong. Kung balita, uuwi. Let's see, kung anong balita kung uuwi. Pero maling-mali yung kunyari, si Bongo, si Bato, dadalhuli ninyo, dadalhin nyo sa ICC. Masasanksyon ng Pilipinas. Correct. At saka, malaki ng pagkakamali yung pagdala nila kay former President Duterte sa ICC, sa dahig mga kabayan. Tapos ngayon, uulitin na naman nila. Lokohan na ba ito mga kabayan? Diba? Okay lang sa unang pagkakataon, baka sabihin nilang, nagkamali kami. Pero sa pangalawa at pangatlong pagkakataon, mga kabayan, hindi na po yan pagkakamali. Diba? Stupidity na po ang tawag yan, no? Mga kabayan. BBM, mag-isip ka. Ghostman tayo, no? Ghostman. Kaya maraming ghost project. Baha pamor, ghost project. Sa mga kababayan natin na inuulan at binabagyo, ingat kayo sa pagka meron ng preemptive evacuation, na kayo agad, sumunod na kayo. Tapos jack in point na lang kung sino may iwan doon para bantayan yung mga gamit. Mahirap na yung isa pala ng buhay. So, ingat-ingat lang mga kababayan. Thank you sa inyong lahat na bakit ganun mga kababayan? After sona ng Pangulo, palaging binabagyo tayo, no? Parang talagang gustong ipaalala sa atin ng kalikasan, mga kababayan, no? Yung flood control para hindi natin makalimutan kasi parang ngayon mga kababayan sa mga nangyayari ngayong panggigipit, no? Pangkakaso sa mga nag-iimbestiga, parang
O tapos yung napalitan pa si Erwin Tulfo sa Blue Ribbon na hanggang ngayon, sabi ni Atty. Rowena Aguinaldo, 60 days na, wala pa rin ginagawa. Walang investigasyon sa flood control. 'Di ba? Parang may point eh. May point po yung kalikasan. After zona ni BBM, after few days, eto, bagyo na naman mga kabayan. Ha? Ano ba ito? Parang sinasadya po ng kalikasan mga kabayan, no? Nagtsatsagang manood. Para maalala natin na mayroon tayong pinakamalaking problema at yun po ang flood control. Ha? Maraming salamat sa inyo. 4 na araw akong hindi naka-vlog, pagod-pagod. Sunod-sunod na nga, busy-busy. pero saglit lang, Captain Dano, no? Idugtong ko lang mga kabayan. Okay lang naman eh. Di ba? Okay lang naman bagyuhin tayo eh. Dati pa naman binabagyo na tayo mga kabayan. Di ba? Okay lang na bagyuhin ang Pilipinas kasi sanay naman tayo na binabagyo talaga tayo. Ang mahirap lang dito mga kabayan, dahil nalaman ng sambayanang Pilipino na gumagastos pala tayo ng trilyones mga kabayan, mula sa kaban ng bayan, tapos ganito ang nangyayari. Di ba? Hindi natin mapipigilan ang bagyo. Ang mapipigilan natin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan ang pinupoint natin dito mga karabin natin Pera ng taong bayan yan. Hindi nyo pera yan. Kung pwede nga lang ibalik na. Now na. Di ba? Galing akong Manila. Galing akong Manila. Tinignan ko, sinukat ko kung magbabae. Walang bahay. So, Walang bahay. meeting. Kasi nakaamoy ako ng there was an attempt to put me down eh. There was an attempt to put me down. Oh Kaya my goodness. gago to mga to eh. So pati yung yung pinatay na na vlogger, concerted effort akong tinira, pinagpapaskil yung mukha ko sa at nakita ko ngayon na talagang may plano na tirahin ako. Tapos na yung may pasabog pa sila nung zone eh. So, hindi confirm lang yung information. Titirahin ako. Kaya sabi ko naman sa inyo na pag ako binanatan nyo, matira matibay. Ang problema nyo, pagka may sumunod sa akin, so, yun lang. Tapos, yung kay Congressman Paras, pati siya, inaano na rin, pinipitik na rin, Nakuha na si si Marcoleta, tsaka si Mike Defensor. Si Mike Defensor. Tapos ngayon, ang pinupuntirya si Congressman Paras, yung 5 na, hindi naman gagawin ni Kong Paras yun. Hanggang rally lang si Pati Kong si Paras. Liviste. Hindi nag-isip ng gano'n. Not in his I have known the guy for quite some time, kaya yung mga birada nun. Alam mo sa totoo lang hindi dapat sinasabi yun ni NBI Director Matibag. The person has rights, no? Pasensya kayo sa aso, no? The person has rights. And hindi pwedeng basta-basta mag-a-announce ng ganito-ganito, person of interest siya, tapos nun ang kaso may nag-attest. Hindi pwede. Mali yun. That's violative of the Constitution, Director Matibag. Hindi porke NBI ka, pwede kayo mag-Gestapo. Hindi pwedeng ganon. Mali yung mga pinagagawa nyo, kaya ingat-ingat kayo sa trabaho ninyo. Umaabuso kayo, sa totoo lang. Correct. Kaya wag nyong imbitahin nyo, oo, tahimik lang kayo, pero yung i-announce nyo niya sa buong mundo na nadidinig sa media tsaka sa SOCMED, na yung tao, may pamilya, gago, mali kayo. Paano kung hindi guilty? Paano kung hindi totoo? Paano Correct. na? Wala na. Kaya mali yung ginagawa ninyo kay Paras, mali yung ginagawa nyo kay Mike, kay Defensor, mali lahat yun. Damage is Ginagamit nyo lang already yung done, mga kabayan. poder ninyo, yung otoridad ninyo, para supilin talaga yung mga nag-iingay laban sa inyo. Kaya wag nyo abusuhin masyado yung inyong mga kapangyarihan. Kasi may hangganan lahat yan. Correct. Ay, may hangganan yan. Putragiso. Tapos yung balita na basta sa akin, hinay-hinay kayo, wag ganon. Pagka meron kayong suspetsa na may may aberya yung tao, may kaso, tahimik lang kayo, hindi yung i-announce nyo sa media o kaya sa SOCMED. Anong klase kayo? Irresponsable ka, Matibag. Hindi porke NBI ka, director, ganun ka.
Maabuso ka eh. Hmm. Tarantado, mali yan. Hindi nyo, you have no right na sirain ng isang tao na Correct, sa haka-haka pa. Hmm. Imbatin nyo, bukuha pa Kaya nga mga kababayan, may korte tayo para doon pag-usapan yan mga kababayan, no? kayo ng explanation. Tapos kinalat nyo na. Talagang ang design ninyo, gagawin yung tao. Wala nga kayo. Yan mga kababayan. Anyway, ito mga kababayan, pasadahan naman po natin to about sa ICC. Mula po dito kay Atty. Harry Roque Pasok. Well, unahin po muna natin itong mainit-init pang balita. Meron na naman pong bansa na bumitiw sa International Criminal Court. Ito po ay ang bansang Chad. Ang bansang Chad po ay ang pang-apat na bansa na galing sa Africa na nagbigay notice na sila'y bibitiw na sa ICC. Bago po ang Chad, 3 African states, ang Burkina Faso, ang Mali at ang Niger ay nagsabi na sila'y bibitiw na rin sa ICC. Wala na Bago nga talagang po ICC. yan, ang Burundi at ang Pilipinas ay tapos na po yung proseso ng pagbibitiw. So ngayon po, meron din mga bansa na nagsabi na bibitiw sila pero binawi. Yan po ang mga bansang Hungary, South Africa, and Gambia. Ako po ay naniniwala na ang susunod na bibitiw talaga ay magtutuluyan ng bibitiw ang South Africa at ang Gambia kasi nung minsan nagbigay na sila ng notice na bibitiw sila. So ito na pong mga pag-withdraw, lalong-lalo na nagaling sa African states, sa tingin ko hindi naman po yan dahil sa banta ng Amerika na talagang kailangan mga kaalyado nila ay bumitiw, no? Karamihan naman po itong mga African states na ito ay hindi naman talaga alyado ng Amerika dahil mas malapit ang kanilang relasyon doon sa mga European states na sumakop sa kanila at ang dahilan kaya sila bumibitiw ang tingin nila patuloy na pananakop sa kanilang pagiging soberenya mga bansa ang pagiging miyembro ng ICC. Gaya nga na sinasabi natin sa kaso ni Tatay Digong na hindi dapat ng ICC ang siyang maglilitis sa mga kaso na di umanong nangyari sa ating teritoryo dahil tayo isang malaya at soberenyang bansa, kinakailangan mga Pilipinong hukuman ang maghahandle niyan. Pero itong Chad withdrawal po, sa tingin ko, isa pa lang ito sa marami pang mga bansa na bibitiw. Ang prediction ko nga po, South Africa, Gambia, dahil minsan na sila nagbigay ng notification, tutuluyan na. At matapos yan ay yung iba pang miyembro ng African Union. Meron pong 55 states na members ng African Union. At kung bibilangan nyo po, 4, 5. Wala nang matitira sa ICC. Tapos yung South Africa at saka ang South Africa at saka ang Gambia ay nagbigay na. So dun sa 55 na yon, less 7, ang natitira po ay 48, no? So sa tingin ko sa 48 states na yan, baka halos lahat sila ay bumitiw na sa lalong mabilis na panahon. Sabihin na lang natin na bago pa nagbanta ang Amerika na kinakailangan talagang brick by brick buwagin ng ICC, itong mga African nations na ito ay nagrereklamo na sila ay pinagdidiskitahan ng ICC na para bagang wala nang ibang pupwedeng malitis. Kaya naman naginawa ng dating prosecutor na taga-Africa, kinasuhan nga si Tatay Digong para sabihin, meron kaming Asyanong linilitis, hindi lang mga Aprikano. Pero a bit too late kasi mga bagong kaso na nasasampa sa ICC at yung mga warrants of arrest na ini-issue ay laban lahat sa mga African nations. Tayo nga lang po at dihamak na hindi African nation na lately ay sinampahan ng kaso. Maliban na yan doon kay Putin at saka kay Netanyahu na alam naman natin na hindi nila mahuhuli kasi hindi sinisuko ang kanilang mga tao ng kanilang gobyerno, di gaya ng gobyernong bangag na sila pang nagsuko sa ating mahal na Presidente Duterte dyan sa ICC. Correct. O nga pala kumakalat ang chismis na si Senator Bato de la Rosa daw po ay naaresto, no? Wala pa pong kumpirmasyon. Pero sa tingin ko, hindi talaga sila magbibigay ng kumpirmasyon kung tuloyan o kung totoo yan at diretso nang ipadadala sa dahig. Ako naman po, dahil kaibigan naman natin si Bato, no? Handa naman po tayo na magbigay ng tulong kay Senator Bato. Kung hindi ngayon po, kasi ngayon ay nag-aantay pa rin ako ng decision sa asylum ko para magkaroon ng travel document. Kinakailangan kasi ng travel document o passport para ikay maging abogado sa ICC dahil tatatakan doon ang iyong visa bilang ICC counsel. Na-revoke nga po yung aking visa yung passport ng gobyernong Pilipinas. Inaapila ko po yan o di naman kaya inaantay ko yung decision ng Austria dahil kapag ako'y nabigyan ng asylum, bibigyan din ako ng travel document. Pero nakipag-ugnayan na po ako, dati-dati pa, na meron ako mga pinakilalang abogado na
sa kampo ni Senator Bato at handa naman po silang saluhin si Senator Bato kung totoo na nahuli na siya at papunta na siya dito sa Dahig. Huwag po kayo mag-alala. Come to think of it, bagamat alam ko ang sentimiento ni General Bato, si Senator Bato, na ayaw niya magpakulong, lalong-lalo na dahil walang jurisdiksyon ng mga dayuhan sa ating mga nasyonal, siyempre, kahit papano, kung totoong naaresto si Senator Bato at ginawa naman niyang lahat para hindi siya maaresto, meron ng kasama ngayon si Tatay Digong doon. At least dalawa na silang maghuhuntahan doon, bagamat alam ko na hanggat maaari, ayaw talagang magpasakop sa jurisdiksyon ni Senator Bato ng mga sa jurisdiksyon ng mga dayuhan, gaya na hanggang ngayon, talagang pinagpuputok-butsi ni Tatay Digong ang pagkakaroon ng jurisdiksyon ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino. Gaya rin ang sentimiento ng mga members ng African Union na isa-isa nang bumibitiw sa ICC. So anyway, yan po ang latest sa ICC. Ulitin ko lang po na hindi automatic na kung mauubos ang membership ng ICC, mapapawala na si Tatay Digong. Sa totoo lang po, yung mga bansa ng European Union, dahil sila naman talaga ang nagpasimuno nitong ICC, mananatili pong mga miyembro yan, miski sila lahat ay mga kaalyado ng Amerika. At kaya naman nilang sustentuhan yung korte. Pero ang implication po, kung karamihan ng mga bansa ay bibitiw na sa ICC, mawawalan ng moral ascendancy ang ICC bilang isang international court. Hindi na siya tatawagin international court, siya tatawagin ng European Court of Criminal Law, no? European Court of ICC, International Criminal Court, maging European Criminal Court kasi puro Europeans lang ang matitira dyan. At pangalawa, syempre, yan ay magbibigay dahilan para mag-isip nga ang mga judges ng ICC ano bang paraan para mapanatili na maging miyembro ang mga bansang kasapi sa ICC. Kung ang number one na reklamo ng mga miyembro ng ICC ay dahil naghihimasok ang ICC sa mga bagay-bagay na nakakareserba sa mga lokal na hukuman, ayan, po pwede nilang sabihin, tama naman na itong kaso ni Tatay Digong dahil hindi nasunod ang ICC na hindi siya hinarap muna sa Philippine courts, ay dapat siyang mapalaya. Gagawin itong desisyon nito para nga makumbinse yung mga bansa na hindi pa nagbibitiw, na wag muna magbitiw dahil bagamat nagkamali ang ICC sa pre-trial chamber na maghimasok sa jurisdiksyon ng mga lokal na hukumang Pilipino, pwede naman sabihin na nagkamali kami at dahilan para yung mga bansang umalis na or aalis na ay magbago ng isip. Yan ay kung gusto nila magpatuloy pang ICC. Pero kung sila talagang talagang malalagas. Pag nalagas, hindi lang yan magiging European Court of Criminal Court, pero mahihirapan din sila na magkaroon ng pagtutulungan sa mga estado para sa ebidensya. Bagamat alam naman natin na itong si Bangag, walang kaduda-duda na makikipagtulungan sa ICC, hindi naman nila makukuha yung ganyang pagtulong pagdating sa mga ibang bansa na hindi nakasapi ng ICC. At syempre, yung pondo, walang kaduda-duda, kaya ng European Union sustentuhin ang operation ng ICC. Pero ang tanong, gusto ba nila? Dahil ito na nga, may problema na sila na Amerika umaatras na sa gastusin ng pagdidepensa sa Europe at tinataasan ng mga bansang Europe ang kanilang budgetary allocations para sa defense. So kaya ba nila itong karagdagang panggastos? No? Samantalang halos lahat ng European countries may problema na rin sa dumaadagsang numbers sa mga asylum seeker na karamihan naman talaga ay economic migrants. Yung mga dayuhan na gusto lang ng mas mabuting buhay sa Europa, hindi gaya ko na talaga namang dinidiinan, no? at pinipersecute dyan sa Pilipinas. Anyway, so yan po ang latest sa ICC. Ang latest naman po sa impeachment ni Inday Sara, siguro nakita nyo naman yung mga katawa-tawang mga bagay na nangyari kanina. Correct. Yung tinanong ni Attorney Powa on Cross, meron ka bang nalalaman na kahit isang sentimo na ginamit ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang personal na packet, ang sabi ni Kapunan. Lona Kapunan, "Hoy, wag kang sasagot." Ano ba yan? At naman ganun na mayroon pang huy, no? Tsaka bakit naman ayaw pasagutin? Kung parang palingkera rin itong si Kapunan, mga kabayan, no? Parang si Claire Castro lang, di ba? Palingkera, mga karabin natin. Ang answer naman yes or no, bahala naman yung witness na makakasagot, no? At malinaw din po na itong testimonya nitong COA auditor neto ay mga observations lamang. Hindi po ito mga COA findings na, dahil mga COA findings hindi pa ay final talagang
COA mismo nag-i-issue in the form of notice of disallowance. At itong mga observation reports niya ay hindi po mga notice of disallowance. So baliwala po yung mga obserbasyon niya. At malinaw din po na walang personal na kaalaman itong witness neto sa kahit anong pangungurakot ni Inday Sara pagdating dito sa Kasi nga wala po, sabi nga kahapon, di ba, wala po siyang security clearance. Hindi niya makikita kung sino yung totoong pangalan ng Piatos, di ba, ng ilang pang mga aliases, mga kabay, kasi wala nga po siyang security clearance. Ayon po yan kay Senator Lacson, ha? sa kanyang confidential fund, no? So anong napruebahan ngayon ng prosecution? Well, yun lang. Yun Mga lang. personal na mga audit observations na wala naman pong visa dahil wala naman siyang jurisdiction, wala siyang kapangyarihan na magsabi na mali itong mga paggastos nito. Yan po ay tanging po pwede lang gawin ng COA sa pamamagitan ng notice of disallowance. Importante po na nabuking itong witness nito nang sinabi niya na si VP Sara lang ang kaisa-isahang VP na merong confidential fund. Correct. Meron naman palang confidential fund si dating VP Binay. Binay. At dahil hindi naman siya ang nag-audit kay VP Binay, hindi niya alam, hindi niya makukumpira kung paano Pero nandun na siya na-liquidate ni VP Binay yung kanyang confidential fund at hindi niya maihahambing ito sa pag-liquidate ni VP Sara sa kanyang confidential fund. All in all, ano ang naging puntos para sa depensa? Una-una, walang COA notice of disallowance. Lahat ng mga sinasabi ng testigo, personal niyang obserbasyon. Pangalawa, walang pruweba na nangurakot si VP Sara. Pangatlo, limitado ang mga obserbasyon itong si Wamil sa kanyang mga audit observations at hindi po pwedeng magkaroon ng legal conclusion. Tapos, na-establish po ng depensa na walang first-hand information itong si Wamil sa pangungurakot at saka syempre yung argumento na yung medical at saka food assistance ay pwede naman pong magamit as part of confidential funds kasi syempre yung pinanggagalingan naman ng mga confidential information may mga pangangailangan din para sa pagkain at para sa gamot. So sa tingin ko, matapos ang 12 days, matapos ang 25 million times 12, magkano na ba yun? 25 million times 10 is 250 million. Times 12, after 300 million, wala pa rin napuntuhan. Wala pa rin napatunayan pangungurakot. Wala pa rin napapatunayan na Gastos po ng taong bayan yan, ha, mga kabayan, ha? pagtaksil sa tiwala ng taong bayan, ang prosekusyon dito po sa patuloy na paninira kay VP Sara. So anyway, ano ba ho ang nangyari kahapon? No? Well, kahapon po, tinawag ng prosecution ito nga pong si COA Auditor Roderick Wamil para doon sa confidential fund na article of impeachment. Now, ano ba ho, bakit tinawag itong si Wamil? Siya po tinawag para isang testigo na tinatawag natin fact witness. Hindi po siya expert witness. Kung ano lang ang mga procedure na ginagawa ng mga COA auditors. Ang kanyang salaysay ay kung ano yung mga procedures, mga pamamaraan ng pag-audit ng COA. At saka, yun nga po, inaasahan ng prosecution na bagamat hindi siya expert witness, yung kanyang kwalifikasyon bilang abogado at COA auditor ay tatanggapin na rin bilang acceptable explanation kung ano yung proseso na pinagdadaanan ng COA audit. Now, ano ba ho yung mga sinabi niya, no? Well, ang sinabi nitong si Wamil ay mga bagay-bagay na alam na naman natin na si Vice President lang daw ang nagkaroon ng confidential fund, hindi raw nagkaroon ng confidential fund si George Bina at si Leni Robredo. Now, pero ang legal significance po na sinasabi niya ay dahil wala nga ibang Vice President na binigyan ng confidential fund, wala rin tayong batayan kung tama o mali ang paggastos na as confidential fund ng Vice President. Naman po yung kontra doon sa sinabi ni Wamil na tanging si VP Sara lang ang mayroong confidential fund. So wala kang basihan kung tama o mali ang ginawa ni VP Sara. Now, syempre, ang ultimate defense ng Vice President natin, ang confidential fund na po yan ay nasa budget. No? At dahil yan ay nasa budget, inauthorize sa Kongreso, yan ay legal.
Now, ano ba mga sinasabi ni Wamil? Ang sinasabi niya, meron daw mga receipts na hindi nagtutugma. No? Sinasabi rin niya na kulang yung acknowledgement receipt sa in-issue sa ilang mga paggagastos at saka merong kakulangan sa supporting documents. Now, syempre, sasabihin ng prosecution, ito ay nagpapatunay na walang tamang comply sa mga procedures ng COA regulations at sinasabi nila na parang may duda rin pagdating doon sa mga liquidation reports at saka doon sa integridad ng accounting procedure ng COA. Pero, ito pong importante ha, yung kanyang mga sinasabing COA audit observation, hindi po yan ebidensya ng korupsyon. Ulitin ko po ha, kahit anong kakulangan ang sinasabi ng COA auditor na yan, una-una, ang COA findings po, dapat yung COA commissioners ang mag-issue, hindi po ang isang COA auditor. So walang epekto ang mga konklusyon ng iisa lamang COA auditor. Dapat yan, merong COA commission report. Pangalawa po, yung mga audit observation, hindi po yan ebidensya ng korupsyon. Para mapakita na merong krimen na nagawa si VP Sara sa paggastos ng confidential funds, kinakailangan patunayan yung bad faith, yung intensyon na mangurakot at saka yung pagtataksil nga sa tiwala ng publiko. Well, may mga sinasabi siya na may mga bagay-bagay na binili na hindi dapat bilhin sa confidential fund. Kasama na dyan yung 50 million para sa pagkain at sa gamot. Well, Mr. Wamil, yung revelasyon mo po na 50 million napunta para sa benepisyo ng taong bayan, kinatutuwa po yan ng taong bayan. Kesa naman kinukurakot gaya na nangyayari sa trilyones ng flood control funds na napupunta sa bulsa ng mga politiko, nagpapasalamat kami kay VP Sara na 50 million ay ginastos para sa pagkain at sa mga gamot ng mga walang nakakain at mga Pilipinong maralitang magkakasakit. Tama. Okay? Now, of course, ginawa nila itong presentasyon nito si Lorna Capuna na talagang nalito-lito at humingi pa ng tulong dun sa kalaban na natawa naman si Mike Pua. Ikaw naman, Lorna Capunan. Hello. Alam mo naman kung sino pipresenta mong ebidensya, ba't hindi mo talaga pinag-aralan yung mga dokumento na ipipresenta mo? Nagtatanong ka pa, humingi ka pa ng tulong kay Michael Pua. Alam ka naman tulungan ka niya, no? Natawa tuloy lahat. Anyway, ang sinasabi ng mga prosecution ay confidential fund ay para sa surveillance, intelligence gathering at confidential operations. Pero meron daw mga yun nga no, gamit na hindi para sa confidential fund no, gaya ng mga biniling mga kasangkapan. Pero yung mga kasangkapan naman yan, kapag ikaw ay merong syempleng surveillance, meron kang kasangkapan na kinakailangan. So talagang hindi naman po pwede na puro bayad ka lang ng bayad ng impormasyon. Natural, meron ka mga kasangkapan na kailangan. So hindi po yan necessarily illegal. Now, lumutang na naman yung pangalan ng Mary Grace Piato. No? Pero syempre, ang issue dyan is, pwede bang pangalanan kung sino yung mga tao talaga na binibilhan ng impormasyon? Ang kasagutan po dyan ay hindi. Okay? Pero syempre, nag-attempt ang prosecution na yung paggamit daw ng Mary Grace Piatos para itago yung mga identity ng tumatanggap ng pera. Tama po yun. Kasi kapag ikaw bumibili ng sensitibong impormasyon at sinabi mo kung sinong binilhan mo ng impormasyon, baka mamaya matigok yung binilan mo ng impormasyon at standard operating procedure po yan sa paggamit ng intelligence funds na itinatago talaga ang mga pangalan ng mga informante. Now, ang prosecution po ay nagtangka na ipresenta as evidence ang 15 boxes containing confidential fund records. No? Sinasabi nila na ito lahat ay extensive na mga documentary support para masusugan yung sinasabi ng testigo na mga anomalya daw. Pero siyempre, yung dami ng mga dokumento ay hindi ebidensya kaagad ng pagkakasala. Kinakailangan i-connect ng prosecution itong mga dokumentong ito sa isang aktual na transaksyon, sa aktual na kakulangan, at saka yung responsibilidad ni Vice President. So the documents itself cannot speak for themselves. Kailangan konteksto kung kailan ginamit yung mga dokumentong yan. Now, ngayon, sabi ng prosecution, dapat mag-stipulate ang depensa sa mga dokumento na ginamit din ng Vice President sa kanyang kasagutan.
Siyempre, hindi pumayag ang depensa kasi ang pinag-uusapan natin ay 3,000 to 4,000 documents. At dahil hindi sila pumayag, ngayon may problema ang prosekusyon. Kinakailangan ng prosekusyon, isa-isahing i-authenticate yung 3,000 to 4,000 documents. Hindi na po tayo matatapos kapag talagang in-attempt nilang i-prove ang authenticity ng 3,000 to 4,000 documents. No? So, anong epekto na hindi pumayag si Michael Powa na sa tingin ko tama? Well, ito po talaga ay maging dahilan para wala nang katapusan dito proceedings na ito. No? Pwede objekan yan dahil hindi naman na tinanggap o nag-stipulate ang prosecution dyan sa mga dokumentong yan. At So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan, just comment down below mga karib natin. At syempre huwag po kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.